Manang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang pasabog na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya ay umano'y nasa kritikal na kondisyon matapos ang isang biglaang pag-atake ng kanyang kalusugan. Ilang insider ang nagsasabing tila may karma raw na bumalot sa opisyal dahil sa matagal ng mga isyu ng katawalian at pagmamalabis sa kapangyarihan. Habang nakaratay si Rimulya, umugong naman ng isang mas matinding usapin. May hawak umano siyang mga sensitibong dokumento na nag-uugnay sa administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. sa ilang kaso ng anomalya at korupsyon. Ayon sa mga ulat, balak na sana itong isiwalat ni Boying bago pa man siya tuluyang mawala ng kakayahang magsalita. Samantala, tahimik pa rin ang Malacanang sa issue pero hindi rin mapigilan ng publiko ang magtanong. May kaugnayan ba ang biglaang pagbagsak ng kalusugan ni Rimulya sa mga tinatago niyang lihim laban sa gobyerno? May mga haka-hakang baka raw. May mga pwersang gustong patahimikin siya bago pa man niya maisiwalat ang lahat. Abangan ang mga susunod pang detalye habang patuloy naming sinusubaybayan ang kalagayan ni Boying Rimulya at ang nagbabantang pagsabog ng isang malaking iskandalo sa administrasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Okay, mga balitang bangag, number 1. Ito na nga, talagang kitang-kita na ninyong tuluyan ng lumunok at kumain ng etchas. Ang mga kalaban ng bayan, balikan natin dahil trending pa rin at pinag-uusapan ang mga traidor at taksil. Unahin na natin si Vice D. Maganda. Ayan, hindi naman talaga maganda yun. Saan ba kayo nakakita ng maganda na magpapangalan ng sarili niyang ganda? Kung maganda ka, hindi mo na kailangan pangalanan ang sarili mong ganda kung talagang maganda ka dahil kitang-kita naman yan. Anyway, hindi siya maganda. Hindi siya talaga maganda. Kaya yun nga, nakita natin siya noong bonggang-bonggang grand party, konsyerto diyan sa Malacanang na talagang nilunok na ni Vice D. Maganda ang kanyang mga sinabi na talagang naninindigan siya noon na ang Marcos ay magnanakaw, diktador, lahat na ng sinabi niya, pero ngayon ay lunok-lunok din ng suka, sabi nga ng nakararami. Kaya sinabi naman ni Vice D. Maganda na na-appreciate daw niya yung ginawa ng palasyo ng mga ahas para daw sa pagbuhay sa naging industriya ng pelikulang Pilipino. Pagbuhay. Sabi ko nga kahapon, ano ba ang naidulot na pagbuhay ng palasyo ng mga ahas nung nagkaroon ng konsyerto o concert dyan sa Malacanang na ginastos ang pera ng bayan mula sa mga talent fees sa production, paglamon, pati sa pulburon. Yeah? Ngayon ang sabi ni Vice D. Maganda, sabi niya, sa ngayon ay na-appreciate namin ito. Patungkol nga ito sa nangyaring concert. Siyempre nga, nakinabang sila, lumamon sila, nabigyan sila ng talent fee o kung ano pa mga pabor. Talagang eto na biglang bawi ang kanilang mga pinagsasabi noon. Dahil kilala nyo naman na si Vice D. Maganda ay talagang supporter yan ni Leni Robredo, ni Kiko Matching nung panahon na nagbakbakan tayo noong 2022. Ang sabi ni D. Maganda, ngayon na-appreciate namin ito. Malaking tulong ito at lalo't pa talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. So ano man yung tulong ay talagang ma-appreciate nating lahat. Diba? Ganyan ang mga dramatization. Dahil nga talagang kitang-kita ninyo na ito ay sa ngalan ng what? Pabor. Sa ngalan ng mga proyekto. Sa ngalan ng maaring pagbalik ng ABS-CBN na kung saan ipinasara noong panahon ni Pangulong Duterte at pinagbotohan yan dyan sa Congress, hindi dahil kung ano pa man, kundi dahil sa mga samot-saring paglapastangan
ng ABS-CBN sa kanilang mga empleyado simula sa hindi pagbayad ng tamang buwis, hindi pagbayad ng maayos ng mga benepisyo sa kanilang mga trabahante o mga talents o kung ano pa man. Yun ang dahilan, hindi dahil ginipit sila or what. At sabi ko nga, ito ay kitang-kita na ninyo mga palangga na wala na pong pulahan at dilawan, kundi bangaga na lang. At syempre, hindi naman pakakabog, si Megalomaniac at ang kanyang partner na Maching. Pang! Pang! Ako nga pala si Kiko Maching. Ayan, si Kiko Maching ay lumunok din, hindi lang tae nilunok nito, isang isang malaking tawag dyan, imbornal ang nilunok ni Kiko Maching. So ngayon mga palangga, patuloy pa rin tayo na naghahatid ng mga balitang pangbangag. Podcast tayo ngayon, sabi ni Kim Ken-yu. At naman si Bayot na Rakista Vlogs. Pakifollow nyo si Bayot DI. Bayot DIC Palangga. Ngayon mga kababayan, ang mga dramatization ng mga artista talaga namang bumaliktad sila ng bonggang-bongga dahil nga syempre alam naman natin na hindi talaga sila para sa taong bayan kundi para lamang sa kanilang mga personal interest. Kaya nga nagtataka kayo pati mga religious group, yung iba lang yung iba nagsasalta na pero hindi pa rin natin nakikita talaga yung kanilang pagkampi sa taong bayan. So patuloy pa rin tayo na nasasadlak sa kadiliman. Patuloy pa rin ang taong bayan na talaga namang said na dahil nga sa pagnanakaw ng mga Marcos, Romualdez at Araneta at pakikipagsabwatan nitong mga celebrity dahil mga wala nga itong paninindigan. By the way, paki-subscribe natin at i-follow naman natin ang ating palanggang si Nelson, Channel 167 at ating agent ng bayan, si J. Morales na talagang kasama natin sa Katapangan, si Princess Maui at ang lahat ng aking mga palangga. Ngayon mga kababayan, mainit pa rin yung pinag-usapan natin kagabi patungkol sa drama-rama ni Amy Marcos. Kaya nga sabi ko kanina, 2 hours ago, nag-post tayo sa ating Facebook page. Paki-follow, subscribe nyo na rin ang Boljakan at ang ating Maharlika Network. Dalawa po yan. Actually, marami tayong, yung active natin na Facebook channel, page ay dalawa, Boljakan at ang Maharlika Network. Kaya naman kanina nag-post tayo na sinasabi ko nga dito na pinagamagatan nating this is given, Amy Traidor, Marcos Jr. Polvoronic at naka-attach dito ang raw video na kung saan sumisinghot si Marcos Jr. na patuloy na ayaw pag-usapan ni Amy, ayaw pag-usapan ng mga kongresista, ayaw pag-usapan ng mga nasa gobyerno dahil nga sila nababayaran, nasupalpalan ng kanilang mga ngangabels ng bangag na gobyernong ito. Kaya ito ang ating panawagan dito at sana, sabi ko nga, everyday wag tayo mapagod, wag tayo matakot at patuloy tayong lumaban para sa katotohanan katulad ni Channel 167 na ikinulong ng ganun-ganun na lang, dinampot noong Friday, nasa EDSA Shrine siya at talagang kasama sila Agent Morales, ang mga palaban na nagbibigay ng kanilang hinaing, dala ng kahirapan, kaletsehan, kaadikan, kakidnapan, lahat na. So bigla na lamang siyang dinampot ng mga kapulisan dahil sa gawa-gawang kaso o fabricated case, fabricated crime na ikinakusahan siya na siya ay nag-issue ng tumalbog na cheque pero wala naman siyang na-issue at mali-mali pa yung address na nilagay doon sa warrant of arrest. Kaya nga ang sabi ko kay Amy na Traidor at Marcos Jr. Polvoronic na kung tunay na may malasakit si Amy Marcos sa bayan, bakit siya nananatiling tahimik sa issue ng pag-a-addict ng kanyang ading na si Bongbong Bangag Marcos? Nasabi ko nga dito na bata pa lang ay gumagamit na ng pulburon. 'Di ba? Alam na alam ni Amy Marcos 'yan. Baka naman hindi natin alam. Baka magka-jamming sila. We don't know. Pero
May nakikita ba kayong manifestation sa bibig ni Amy Marcos na sinyales, kumbaga, na siya ay somehow ay nakijamming sa kanyang kapatid? Sumagot lang kayo dyan sa comment section at babasahin natin later yan. May nakita ba kayong ngiwi na pagbabadya? Mga palangga, kaya naman sabi ko dito sa ating Facebook, ang presidente na nasa ilalim ng impluwensya ng droge ay hindi karapat-dapat mamuno sa isang bansa. Ang katahimikan ni manggagamit Amy Marcos ay hindi lamang kawalan ng aksyon, kundi pagpapakita ng pagkonsinti ng isang traidor, taksil, manggagamit sa bayan. Ayan, gamit na gamit si Sara Duterte. Kaluoy man ang atong Inday. Oy, talaga naman. Pero saan ba't sooner or later ay magkakaroon din ng hustisya ang Pilipino sa mga jutang GNMS na ito. Kaya naman sabi ko, kaibigan, palangga, mga katropa, mga kabatak, ka-drivers dyan, ang paglalantad ng katotohanan ay hindi pagkakanulo sa pamilya. Ibig sabihin, kung ilalantad ni Amy Marcos ang pagiging addictus benedictus ng kanyang kapatid na bata pa lang siya, alam niya na, hindi po yan pagtatraidor o pagkakanulo sa isang pamilya, kundi isang obligasyon niya bilang, kung siya talaga ay lingkod bayan, which is not, di ba, obligasyon niya sa taong bayan. Ang presidenteng hayok sa laman, ay hindi, pwede rin. Hayok sa pulburon ay isang banta sa soberanya, 'di ba? Sa ekonomiya at kinabukasan ng bawat Pilipino at Pilipinas, 'di ba? Papayag ba kayo na 3 taon pa na ang namumuno sa inyo ay adik at hindi naman talaga 'yun ang nagpapatakbo sa Pilipinas kundi ang kanyang asawang isa pang addictus, isa pang kidnapper at lahat-lahat na alam nyo na yan, na master nyo na yan. Katulad ng pagmaster ninyo sa Nabudol Song. Kaya talagang nasa karimlan ng ating bayan dahil pumapayag kayo lahat na pamunuan nga ng Addictus Benedictus. Kaya sabi ko, ang kinabukasan ng bawat Pilipino at ng Pilipinas ay talagang masushoot sa kumunoy kung ayaw ninyong kumilos. Kaya kung hindi maglalakas loob, itong si Amy Marcos na wala namang lakas na loob na magsalita sa katotohanan patungkol dito sa kanyang kapatid na Addictus Benedictus o ading niya, malinaw na pera ang gusto, di ba? Malinaw na pera ang gusto ni Amy at ng kanyang pamilya, kapangyarihan at pati posisyon lang ang kanilang intensyon. Hindi talaga pagmamahal sa bayan dahil yung kadyutahan niyang mga panawagan, eklabus sa kanyang ading sa kanyang kapatid kahapon ay isa lamang pa-drama at pakuha ng simpatya sa taong bayan. Kaya nga sabi natin mga palangga, panahon na para sa katotohanan. Panahon na para magsaya. Durugin na natin ang mga polboronic. So ang taong bayan, mga palangga, ay hindi dapat tayo lahat ay, kayo dyan, lalo sa Pilipinas, ay mamuhay sa ilalim ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang Addictus Benedictus, smuggler, kidnapper, Lizafer, at Polboronics. Dahil hindi lang naman si Marcos Jr. ang nagpupulburon. Bonggang-bonggang expose ni Miss Cathy Binag na mismo si Assistant to the President ay Addictus Benedictus din. Imagine niyo ang mga adik, ang mga cabinet secretaries ninyo, ang mga adik. Sino-sino pa kaya ang mga Addictus Benedictus? Actually, natanong natin yan kay Cathy Binag eh. Sa tingin nyo, mag-comment kayo dyan, si Ralph Recto ba ay Addictus Benedictus? Sa tingin nyo, sino pa ang mga Addictus Benedictus na nakikita ninyo mga hitag? Si Beautiful Life, ang sabi ni Beautiful Life, ipokrita si Amy. Of course, darling, to the highest level yan. Sabi ni Joey Reclusio, insincere si Amy Marcos. Sabi ni Felicitas Monte, hello palangga, nabudol tayo. Yes, budol na bulol. Okay, ay may katanungan si Vincent Sevi,
Tudubang kapatid daw sila Grace po at Bangag. Paano ba sila naging magkapatid? Well, ang chika boom boom dyan, ng mga nahagap ng mga chika in the past, na according to the chika boom boom, na mga nabasa natin, allegedly, na si Grace po ay anak ni Marcos Sr. kay Sonora. Parang ganun ang anggulo dyan, di ba? Vincent, yan ang natatandaan kong chika boom boom. Sabi ni Mimi, saan ka Maharlika? Nasa CR? Wala ako sa CR. Nasa ilalim ako ng balon. Sa balon. Naliligo ako. Si Den Scorpion, okay, merong manga festation. Yes, merong manga festation. Ano, yung baba? Ha, Den Scorpion? Okay, Addictus. Yes. Si Gurgur TV, ayan, halinghing sa dilim. Parang gusto ko yung halinghing sa dilim. Sabi naman ni Victorito Veray, manga the best actress of the year. Well, I don't think so na best actress ka. Kasi pag best actress ka, yung acting mo is very convincing. Napapaniwala mo yung taong bayan. Well, definitely flop ito Palangga. Kasi bakit flop? Hindi naman kumita sa atin eh. Alam naman natin na pinagloloko lang tayo, di ba? So I don't think na best actress siya. Baka best budol pwede. So yun na nga mga Palangga, talagang ang mundo ng social media ay ginulantang ng mga makakaliwa at mga balimbing. Mga balimbing na grupo dito sa pag punta doon sa party na yon. Talaga naman. Pero anyway, meron tayong not really breaking news. Kagabi pa ito. Ang Inday Sara ninyo talagang namamayagpag ang kanyang trust rating over kay Bangag. Yehey! Nilampaso na naman sila ng ating palanggang Inday Sara. Actually, talagang bonggang-bongga ang paglampaso ni Inday sa kanila, no? Dahil talaga naman out of si Romualdez, si briber. Is there a word na kapag may briber ba? Bribery eh. Sikat to sa bribery si Romualdez, diba? Talagang nilampaso siya ni Inday Sara. Lahat naman nilalampaso dahil sino ba ang nito? Ang gumawa nitong survey na ito. Pero actually, yung mga survey natin dyan sa mga Facebook page at mga YouTube channels, ang layo-layo ng agwat ni Inday Sara dito sa mga grupo ng mga bangag, right? Ma'am Felicitas Mante. Yan naman ang ating palangga na patuloy na nagsusuporta sa atin. So yun na nga mga kaibigan, yung mga balitang nakalap natin galing sa mga bangag. Galing sa mga bangag na balita na sinasabi ni Bangag Jr. na patungkol nga dito sa DepEd. 'Di ba? Para ponduhan itong DepEd at itong patungkol sa PhilHealth, ito ang statement ni Bangag. On the subject of DepEd, we are still looking into it. Okay? Bakit ganyan ang kanyang ito? Basahin na lang natin itong ating mga nakalap na balita. Alrighty. Tignan natin ang ating mga nakalap na balita tungkol kay Bangag. Ayan. Ang sabi ni Bangag, talaga namang pinagtatanggol niya yung pagbigay ng zero subsidy sa PhilHealth. Ang paliwanag ng Pangulong Bangag ninyo na may natitira pang 500 billion na reserve funds. Ayon nga sa kanya, kay Bangag na Bangag, Singhoters, PhilHealth requires around 100 billion annually for its operations and services. Now, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Ang sabi pa nga ni Bangag, let's go back in the last 2 years. Kung titignan ninyo ang services na ibinigay, ang mga treatments na binayaran ngayon ng PhilHealth, nag-expand na ng gusto. We're taking care of more conditions. We're tending to more people, and that's from the budget of 2023 and 2024. Hindi po ito totoo. Dahil ito mga kadyutahan ni Bangag, lip service lang ito mga palangga. Hanggang salita lang. Puro kadyutahan. Anong pinagsasabi niya na mayroong sufficient budget para gawin ang lahat ng bagay na gustong gawin ng PhilHealth para sa mga beneficiaries
para sa taong bayan. Dahil kung totoo yan, kung maniniwala kayo kay Bangag, di ba? Maniniwala din kayo sa kanyang Ghost 5,500 flood control na ipinagmalaki noong kanyang State of Nothing Achieved address. Di ba? Kung natatandaan ninyo yon, na nagbidabidahan, pinalakpakan siya ng mga demonyo doon sa Congress na siya ay nagbidabidahan sa kanyang Ghost Project, Ghost 5,500 flood control na sinama niya nga doon sa kanyang State of the Nation address. Yun ay kasinungalingan. Imagine niyo, nagsinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay kapatid ng Addictus Benedictus. Dahil ang adik na katulad ni Marcos Jr., kung yan po ay ordinaryong Addictus Benedictus lang yan, kapag wala ng pera yan, na pang-adik, magnanakaw yan. Pati kaldero, luwag, sandok, kutsara, tinidor ng inyong bahay ay ibebenta niya. Actually, may chika boom-boom pa yan na nakarating sa akin, na nabanggit ko na yata to. Ito nung panahon na magkasama sa dorm, si Bangag Jr., at si ang ex ni Cathy B. Hindi ko alam kung kay Cathy B to nanggaling yung chika boom boom o sa ibang mga informant natin Anyway, nung parang chika minute na ito chismis chika, mga ganyan, showbiz. O maglagay kayo dyan kung ano pag-uusapan na mo, nag-i-enjoy ako dito. Alright, so nung unang panahon, may mga pagkakataon, tigidig. Biglang teledrama. Nung unang panahon, nung si Marcos Jr. ay nagbo-board dito sa Boston, sa Amerika, kung saan naka-boardmate niya si Anton Florendo, hindi si Anton Florendo, si Tony Boy Florendo na ex ni Cathy Binag. May pagkakataon di umano na sila ay naghabulan sa dalampasigan. Hindi kasali yun. Hindi sila naghabulan sa Churva Minute, sabi ni Gorgor TV. No, hindi sila naghabulan sa dalampasigan. May mga pagkakataon dahil sobrang adik na adik si Bangag Jr. nung mga panahon ng yaon. Hindi ko lang maalala kung anong year ang mga pagpangyayaring iyon, ay ninakawan. Di umano ni Marcos Bangag Jr. si TBF dahil wala na siyang pangsinghot. Wala na siyang pambili ng pulburon. Oy, chika boom boom yan according to our source. Pero hindi ko lang namatandaan, sa dami ng ating mga puting ahas, Prada Lucho, bigla silang tigidig, bigla silang nag-chore. No, hindi kasali yung nag-chorbahan. Basta, yung chika boom boom dito ay nagnakaw si Bangag ng pera kay TBF ng mga bata pa siya kasi naubusan siya ng pera pang singhot. Right? Tapos bigla namang, magandang umaga. Magandang umaga! Magandang umaga sa'yo po! Yan. Ako naman si Kiko Maching. Anyway, balikan natin ang mga eksena ng mga bangag na bangag balita. Simula ngayon, aantabayan na ninyo dito sa ating channel, sa ating podcast, ang mga bangag na balita. So yan ang katotohanan na mga nakikita ninyo kung papayagan ninyong sumailalim pa sa patuloy na pamumuno ng isang bangag na si Addictus Benedictus, ay talaga namang, may pumapasok na chika boom boom. Tignan natin, may nag-text. Alright. Ito. Ayan, sabi ni Palangga, wag mo akong pangangalanan Okay, allegedly. Ayan. Mag-message sa'yo. Maganda tong ginagawa natin. Allegedly, direct from the horse's mouth. Tigidig. Tigidig. Sabi niya, Palangga, si Ralph Recto, Addictus Benedictus yan. Allegedly, sabi ng ating informante, Ralph Recto, Addictus Benedictus yan, have worked with, hindi ito allegedly, coming from our source, have worked with, oh my goodness. Pero kasi binanggit ito sa ating mga nakaraang vlog Yung kapatid niyang si, Ito.
Ang sabi dito, si Ralph Recto daw, di umano, okay, according to our source, Ralph Recto, Addictus Benedictus yan, have worked with him. Di ba? Sabi ni Palangginging. Kapatid niyan si Ricky. Mga barkada yan sila with Bong Daza. At last name ay Ismael na nabanggit rin ni Agent. Oh, Morales. Barkada at classmate sila doon sa Makati sila nag-session according to our source. Di ba? Ang chika boom boom. Okay?